Itinuturing na isa sa pinakamaimpluwensyang general at opisyal ng gobyerno sa ilalim ng 4 na administrasyon, bagamat isa rin sa mga madalas pinagdudahan ng ilang mga kritiko. Si retired General at dating National Security Advisor Jose Almonte, veterano ng Vietnam War kung saan nagawa pa niyang kaibiganin ang mga Vietcong. Naging advisor ni President Ferdinand Marcos na tinulungan din niyang mapatalsik nung EDSA 1. Ang kanyang mga nalalaman at nasaksihan, isiniwalat niya sa isang libro na parang isang pinagsamang spy novel at memoir. Narito ang aking report. Kulang ang salitang makulay para ilarawan ang buhay ni General Jose Almonte. Nagmula sa mahirap na pamilya sa Albay, naging sundalo, military aide kay Presidente Diosdado Macapagal, kasama sa Philippine contingent sa Vietnam nung gyera doon. Nag-embed sa mga Vietcong para siguruhin ang kaligtasan ng Philippine contingent. Pagbalik ng Pilipinas, naging advisor ni Presidente Ferdinand Marcos sa mga unang taon ng martial law. Kasama rin sa mga overseas mission para magkaroon ng diplomatic relations ang Pilipinas sa China at kay Libyan leader Muammar Gaddafi para humanap ng solusyon sa hidwaan sa Mindanao. Kalaunan humiwalay sa rehimen at sumama sa mga opisyal ng militar na nag-aklas para patalsikin si Marcos. Matapos ang EDSA 1, naatasan para sugpuin ang smuggling kung saan nakabangga niya ang mga makapangyarihang opisyal sa gobyerno, pulis at negosyo. Kasihan nawa ko ng Diyos. Siya rin ang isa sa mga nagsulong para maging presidente si Fidel Ramos. Naging security advisor ni Ramos. Hindi lang eksperto si Almonte tungkol sa militar, lalo na sa intelligence operations, kundi pati sa foreign policy at political at economic affairs. Isang intelektual na maituturing, bagamat marami ring mga nahiwagaan sa kanya at naghinala tungkol sa kanyang mga operasyon nung siya'y nasa gobyerno. At ngayon, sa paghihimok ng isang Japanese professor, isiniwalat ni Almonte ang kanyang nalalaman at nasaksihan sa kasaysayan kamakailan ng Pilipinas. Sa kanyang memoirs na pinamagatang Endless Journey, isinalin sa libro ng investigative journalist na si Marites Vitug. Ibinabahagi rin ni Almonte sa sambayanan ang sa palagay niya'y daang dapat tahakin ng bayan para makamtan ang tunay na kalayaan at kapayapaan. I really had no intention. Wala ko pong intention na isulat ito o ipasulat. Dahil sa nang ako sa gobyerno, masyadong matindi. The way they criticize me or perceive my contribution to the government viewed by some sectors in the negative. Kaya ang iba nga, ang gagaling magsulat, I almost believe them that I'm that bad, you know. The intention is to leave something to the next generation. Yung inyo pong ginawa sa Vietnam, getting embedded with the Vietcong. Yes, yes. If I may say, pang Hollywood movie po yun ngayon. Gagawain raw ng iba. May Talaga ho? May well, I don't know yet, on the Vietnamese side. This is a war of liberation. Na A wala war naman for tayong independence. kinalaman. Wala naman tayong pakidoon. We are there to heal and to build. Now, I'm not asking them not to attack us. No, you can do what you want to us. But this is our mission. If you allow us to do this mission, that is a demonstration of a higher form of courage, of bravery, of understanding the war. Now, when they analyze this in their own way, which I do not want to participate, ang sabi nila, siguro, bakit natin atakihin ang PhilCAG? We are destroying ourselves. Pag inatake natin sila, magpapadala sila ng combat troops. Ay dis tayo masisira. Natalakay din ni Almonte ang papel ng militar upang impluwensyahan ang takbo ng kasaysayan. Bago at mula EDSA 1, hindi na naalis ang pangamba tungkol sa pagtangka ng mga opisyal at sundalo ng militar para makialam sa pagpapatakbo ng gobyerno sa pamagitan ng pag-aaklas o tangkang kudeta o mutiny. The Commander-in-Chief, the leaders of the armed forces of the Philippines should not create conditions that will bring about
a kind of moral, they call it moral command. In EDSA, we call it compelling moral imperative, where disobedience becomes the binding force to make people one in disobeying. Should we expect now na lagi pong active player o direct o indirect player ang militar sa affairs of the state sa Pilipinas? I hope that our military leaders will understand the nuances of the processes of how our nation is evolving. So General, hanggat hindi tayo nakakarating sa isang progresibo o maunlad na bansa kung saan pantay-pantay ang oportunidad, until we get to that ideal situation, ang sinasabi niyo po, the military will continue to play an active role. Is that correct? I think even after that, the active role that we mean is an activist role that is positive. It's not an activist role where they take over the political leadership for the sake of taking over. No, I'm not saying that. I am saying is that their role will be educated by their thorough understanding of the situation, and the purpose is only one, to serve the best interests of the nation. Isang tanong na bumabagabag daw kay Almonte mula nung siya'y naging sundalo hanggang ngayon, bakit nagpapatayan tayong mga Pilipino? Kailan uunlad at aayos ang Pilipinas para hindi na natin kailangan pang mag-away-away at wala nang mag-aaklas? Why are we ordered by the state to kill our own people who paid for our college education? Why? Well, ang sabi nila, well, because they're rebels. So the state has the constitutional and legal authority to call the armed forces and the police to hunt and destroy them. Okay, I agree. But I have a second question, Jessica. Bakit itong nagre-rebel? Bakit? Now, since I asked the question in 1956, up to today, I'm still looking for the answer. Hindi niyo pa rin ho nasasagot. Yung sarili niyong tanong. partially Why nasagot are na- Filipinos killing each other? Why Filipinos are Katulad ng nangyari po sa Mamasapano. Yes, that's why my thesis in Masasapano is, we did not lose only 44 SAPDER. We lost 15 MILF. We lost 5 civilians. They're all Filipinos. Now, if we have to bring this nation together, we have to honor everybody. If the administration is one wing, the opposition is another wing, the separatists, the MPA, the political opposition, it is our duty to help the leadership ensure that this wing works in unison with the other wing. Otherwise, we cannot fly. Knowing I cannot what you lose know hope. now, despite your Yeah. frustrations, hindi pa ho kayo nawawala ng pag-asa. I cannot, because I look at these weaknesses, these imperfections, as the tool, the inspiration for us to do good, better.